pabor ng Diyos. Pangakong ganap at di magwawakas. Lahat ng nasasabik sa kanyang pagkilos ay magpurit magdiwang. Halina't salubungin ang tunay na pista ng kanyang kabutihan. Narito na! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpuni, ikaw lang Panginoon ng mga ani. Sa'yo lang nagmumula lahat naming pagpapala. Sa'yo lang ibibigay tanging pagkilala. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. Dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. Dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. Dulot mo sa buhay, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. Dulot mo sa aking kaligtasan. Yeah! Hallelujah! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpuni, ikaw lang Panginoon ng mga ani. Sa'yo lang nagmumula, sa'yo lang, Diyos, lahat naming pagpapala. Sa'yo lang ibibigay tanging pagkilala. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin, sama-samang purihin, nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Naaalala ko noon, ang buhay ko di alam kung saan tutungo. Ngunit nang ikaw ay makilala ko. Hi, good evening. Good evening to everyone. Ay, maraming salamat po sa lahat na nakatune in po ngayon.
Purihin po ang Panginoon sapagkat tayo po ay meron tayong opportunity one more time that God has given us na mag-online po ngayon. At sabi nga natin, every Tuesday ay meron tayong kasama ang ating pong mahal na kamanggagawa at mahal natin na pastor na si Pastor Noe Acala all the way from Mindanao. Alright, so salamat sa Lord. Ayan, sa pagkakataon na I know there's a lot of followers of Christ is gonna be watching today. So, ano pang hinihintay nyo? Diha sa Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan. JYF Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan. And I hope and pray that today the program will encourage us, will give us strength, and also will give us an idea what would be the real follower of Christ. So yun po pag-usapan natin. We are still on the radical discipleship. So mga taga Mindanao, unsa pa inyong gihulat diya? Okay? Mag-comment lang mo kung namoy gustong i-shout out. And tonight I'm gonna play a Visayan worship song. Alright, para sa atong tanan. So maraming salamat Sister Mila for watching Villarino from Silang Cavite. Nanay Ellie Dallas, of course, and also Tatay Roger Dallas are watching with us also right now. Mula po sa tahanan nila sa Macarya. Alright, yes. And ang aking anakis ay, yes, nanonood din. Mary Sofia, thank you so much. Good evening sa po sa lahat nanonood at masipag mong mga technical support. Yes, Nanay. And magandang gabi po sa ating guest. Yes, Pastor Noe Acala. Yes, Brian and Leslie Layoso, thank you so much for watching. And thank you, Nef Corsame Lemedo for watching. Good evening, Julie Gov family, Sister Annie, and also Sister Ronnie, thank you so much for watching. So, alright, so magandang gabi po. Mamaya magpe-play po tayo ng ng Visayan song, worship Visayan song, which is one of my favorite song, okay? So mga kapatid, mga kaibigan, mamaya hilingin natin si Pastor Noe mamaya na bumati, mamaya pa yan, okay? So, para sa gabing ito, since we'll be talking about discipleship and, we'll be talking about that, I'm gonna play a music here, which is, here we go, let me see, may nag-message, okay. Alright, yes, if you have, by the way, if you have prayer request, you can comment it or you can message it to me. Okay, if you have prayer request, go ahead, comment nyo kung ano yung prayer request nyo po para po may pag-pray po natin yan. Alright, so while waiting sa ating pong mga taga Mindanao na mga mag-tune in sa atin, okay, tayo po muna ay makinig ng mga awitin. At ang awitin po ito ay isa sa napakagandang awitin, though lumang awitin, pero ayan, timely pa rin. Hindi ko alam kung nakarinig na kayo ng papuri na misyonero. Yan. Ikaw ang misyonero. Yan. Ito po ay inawit at kinumpos po ni Rumi Valle, yung pong kumanta ng Badong. Yan, siya po ang gumawa nitong misyonero. So, pakinggan po natin ito mga kapatid, okay? Misyonero. Here we go. Si Rumi Valle. Alright. Walang tigil sa paghakbang sa patag at kabundukan, sinasaliksik maging pook na liblib upang ang aral ay maihatid. Kung tapang na nangangaral, kahit saan man mapadpad, pag-ibig ng Diyos inihahayag sa bawat taong makaharap. Siya ang misyonero, siya ang tunay na kawal ni Kristo, at makikita sa kanya ang kagalakan na maibalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Patuloy na humayo sa lahat ng panig ng mundo, pinakikilala si Jesu Cristo
bilang tagapagligtas ng tao. At kung ikaw ay kanyang lapitan at turuan ang tungkol sa kaligtasan, mapalad ka kung iyong tatanggapin. Kaligtasan ay kakamtin. Siya ang misyonero, siya ang tunay na kawal ni Kristo, at makikita sa kanyang kagalakan na maibalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Siya ang misyonero, siya ang tunay na kawal ni Kristo, at makikita sa kanyang kagalakan na maibalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Siya ang misyonero. Alright, Misyonero by Romy Valle. Thank you so much, okay, for the wonderful song. Ang mga misyonero po o ay yung mga naghahayag ng salita ng Panginoon, sila po ang tunay na kawal ng ating Panginoon Kristo. And I hope and pray na tayo din po ay maghahayag, okay? The Lord needs, the harvest is plentiful but the laborers are few. Thank you so much for watching, okay? For tuning in. Lothba Arsenio, Kabalitan, Oria, and then Min Bautista, Jason De Guzman from Navotas, Raymond Sevilla Lincazo from Navotas, JJ De Jesus from Malabon, Rosal Rosa from Navotas. Thank you so much, and that came from Brother Brian Layoso. John Mark Delihiro, thank you so much for watching all the way from Talakag. Mayong gabi sa inyong tanan diya sa Talakag. Jongjong Ibanez from Zamboanga, and yes, Neil John Kulandog, praying, Coach Noe. Amen, amen. And then also, Cyprus Dave Likot, shout out sa JYF Mindanao, especially kay Coach Resty, Coach RBJ Aparesi. And Ati Vines are watching with us also. Alright, so there's a lot of people who are praying for us today. And Mon Merizin is from Malabon is also watching with us. Tayo binabati ka ni Brother Brian Layoso. Thank you so much for watching, all of you. Please, kung hindi man kalabisan sa inyo, pakishare po ang video na ito sa lahat ng inyong mga kakilala, mga pastor, mga manggagawa, because the topic that we're going to talk tonight would be the best one, though lahat naman the best po yan, mga kaibigan. We will be talking about radical discipleship, okay? Yung pagsunod ng radically sa atin pong Panginoon. Alright, so good evening po sa lahat ng mga taga-Talakag. Maayong gabi kanyong tanan. Alright, so Danny Red Cruz from Malabon, Raul Palombarit, and Renato De Jesus Santos Jr., thank you so much for watching. Good eves, God bless, from Talakad, from Aldin Anlokday. Alright, so ayan, magandang maayong gabi sa inyong tanan diha. Okay, so like I already promised to you that I'm gonna play a Visayan song. But before that, tayo po muna ay manalangin, mga kapatid. Okay, let us pray, let us pray. Lord, thank you so much, and salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa gabing ito that once again, kasama ko po ang aking mahal na kamanggagawa, si Pastor Noe Akala, Coach Noe. Thank you so much sa kanyang buhay, Panginoon. Thank you so much for using him mightily sa inyo pong ubasan. Salamat, Panginoon, at kayo po ay hindi nagkulang sa kanya at sa kanyang family. I pray, Lord, use him more and more mightily. There will be a lot of people, a lot of lives na ma-change po, Panginoon, because of the gospel. Thank you so much, Panginoon, sa estratehiyang iyong ibinigay sa amin, which is right now we are using it, the strategy that you have given to your disciples, and also you have given to the first Christians in the scripture.
and we are claiming it right now, and we are going to use it for your own glory and your own honor, glory and honor. Thank you so much, Lord. Bless us mightily, and all these things I pray in Jesus' name. Amen and amen. All right, so ayan, bago natin hilingin si Pastor Noe na bumati para sa atin po mga tagapanood ngayon. Ito na po ang aking pinangakong worship song. One of my favorite Bisayan song. Para sa mga Bisaya diha, nga nananaw karon diha sa Mindanao, kini para kaninyong tanan, gipangga mo ako. We believe that the Lord love us so much. Diba? Gipangga mo ako. Yan. Pakantahin na lang natin tong yung Victory Band. And tawa si Pastor Noe. Pakantahin na lang natin, Pastor. Alright, here we go. Here we go, mga kabokals.
Amen. Ang ganda po ng awitin na yan. Para po sa mga hindi nakaintindi ng Bisaya, ang awitin po ay sinasabi, I will worship you, I will serve you because of the grace na ibinigay mo sa akin, Panginoon. So, yan. Yun po ang ibig sabihin ng awitin na yan. Alright, so, ayan, bago ko ibigay kay Pastor Noe Akala para sa mga pagbati dyan, Aldrin Anlukday, Anggaon, thank you so much for watching all the way from Talakag. Brother Brian, Danny Red Cruz, and also from Malabon, Raul Palumbarit, Renato De Jesus Santos, thank you so much for watching. Aris Burgos Macabitas, Ray Pineda, thank you so much for watching. And Sister Joanne, good evening. Kasama po si Brother Fernan. Yes, Elmer Bulado is watching with us. Clarky, Anlokday, Telin, thank you so much. Good evening sa lahat. Okay, from Talakag. And also Nail Punong Bayan, Bagtas. Alright. Okay, and magandang gabi po, Eduardo Rivera. Thank you so much, Eduardo. So, binabati kayo ni Brother Brian. Alright, so, by the way, I just want to thank one of our sponsor, again, yung ating pong sponsor. Yan, nandyan nasa screen. Ito po ay walang monetary attachment po ito. Wala silang binabayaran sa atin dahil ito po ay buong puso nating pagtulong sa mga kapatiran natin sa kanilang mga negosyo. Kasi naniniwala po ako that the Lord, pag sila po ay ibibless, I'm sure na ibibless sila ng Panginoon, ay makakatulong sila sa gawain sa church. Okay? Yun po yung ating layunin po dito. So, nandyan sa screen yan, mga kapatid, yung lumalabas-labas dyan, yung presentation dyan sa taas, sponsors. Alright, so, masaya po ako, natutuwa po ako sapagkat may sponsor po tayo, ano? Actually, marami naman po talagang tumutulong sa atin. Marami pong mga kapatiran na kung saan nagpapadala ng kanilang pagmamahal, ng love gift. Okay, salamat po for the program. One of our sponsor kanina, nagpadala ng pang-merienda. Salamat po, salamat. Yan, nakapag-merienda yung staff po natin, yung technical support po natin dito sa bahay. Salamat dyan, okay, sa mga, ayan, sa kabutihan ng inyong mga puso. Thank you so much. Hindi po yan matatawaran, okay? Yung pagmamahal nyo. Because last night we talked about giving, alright? I mean, it is more blessed to give than to receive. So, ngayon, we'll be talking about giving our lives to the strategy of the Lord Jesus Christ, which is the radical discipleship. Raymart Sulatan Ribalde, thank you so much for watching. Alright, so, Pastor Noe, ayan, here we go. Ikaw na. Yes. Alright. Ako na gyud. Ikaw na. May gabi diya sa taga Mindanao tanan. Magandang gabi sa lahat at binabati ko pala yung mama at saka papa ko nasa Talakag. Ako nasa Cagayan de Oro ako ngayon. Okay. Family ko, si Lynette, wife ko, mga anak ko, si Amber, si Amos, saka mga coaches natin, sa mga pastors natin sa GYF Mindanao, si Coach Luke, Coach Neil, Coach John Mark, then yung mga, dito sila kanina, yung iba, ng mga coaches, si Coach Resty, nag-mentoring kami kanina dito sa bahay, Coach Cyrus, si Coach RB, Coach Clark, at yung iba na nakikinig ngayon, Pastor Raymart, na nabati kanina. So, salamat sa inyo, at Pastor Randolph, salamat din sa program mo, no, na dito, sinasabi lang natin kung ano ang sinasabi talaga ng salita ng Panginoon. At magandang gabi sa lahat, sa GYF family. Magandang gabi din po. To God be the glory. Amen. Thank you so much, Pastor Noe. Bago tayo mag-start, Pastor Noe, bago natin ilahad yung atin pong topic ngayon, which is ito po ay naputol, kasi wala na tayong oras. So, ngayon natin itutuloy itong radical discipleship ngayon traditional, okay? Tradition versus ito biblical. Yan, yun po yung natin ngayon. So, Josh B. Listohan, alright? Yeah, talagang mga taga-Bukidnon halos itong mga to. Ayan, yung mga ating mga nanonood sa ating ngayon, halos lahat taga-Bukidnon. Good evening sa inyong tanan diha. Alright, so alright, of course, binabati ko Pasita Faith Bible Fellowship and our senior pastor, Pastor Romy Bien, at yung aking kapwa manggagawa, mga leaders ng church, Pasita Faith Bible Fellowship Deacons Board. Thank you so much for watching and thank you for supporting our program. Alright, here we go. One more song at tayo po idadako na sa ating pong pag-uusapan po ngayon. Alright, so ito, since napakinggan natin si Romy Valle kanina,
pakinggan natin itong awitin na Badong. Kasi ngayon, binubuhay na naman itong union of same-sex marriage. Ayan, ito, pakinggan natin itong Badong sapagkat walang imposible sa Panginoon para ito sa mga kaibigan natin mga LGBTQ, okay? This is for you, walang imposible sa Panginoon kung tayo po ay lumapit at isuko ang buhay natin, kilalanin siya bilang Panginoon at ating pong tagapagligtas. Ito na, Badong ni Pastor Romy Valle. Dating batong binago ng Panginoon. Dating batong alanganin kahapon, lalaki na siya ngayon. Dating batong binago ng Panginoon. Dating batong kalaginding kahapon, binata na siya ngayon. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isang ng bagong nilalang. Wala na ang dating ang pagkatao, lahat ay nagbago dahil kaya sa Kristo. Dating batong binago ng Panginoon. Dating batong alanganin kahapon, lalaki na siya ngayon. Dating batong binago ng Panginoon. Dating batong matrona kahapon, barako na siya ngayon. Walang sino mang maring nakapagbago maliban sa Panginoong Jesucristo. Kahit na ikaw ay matandang homo, lalapit kay Kristo, sigurado nang magbabago. Dating batong binago ng Panginoon. Dating batong alanganin kahapon, lalaki na siya ngayon. Oh, dating batong binago ng Panginoon. Dating batong alanganin kahapon, lalaki na siya ngayon. Alanganin kahapon, lalaki na siya ngayon. Alanganin kahapon, lalaki na si Badong. Alright, salamat sa awitin na yan. Yan po ay para sa ating mga kaibigang LGBTQ, okay? So, Cypress Dave Likot, binabati ka ni Clinton Kailing, Ganya. Thank you so much, Sister Prima, for watching also. Alright, so here we go. Pastor Noe, tayo po ay dadako na sa ating talakayan about radical discipleship or going back to biblical. Alright, so yung nakahang na question dito, Pastor Noe, is Yes. why we need to go back to God's original design for every believers. Bakit tayo babalik doon sa original design na inilatag o ibinigay ng Lord sa atin? Okay, kung meron kang introduction, Pastor Noe, go ahead. Time is yours. At may mga question pa rin ako mamaya ulit. Okay, so thank you, Pastor Randolph.
kailangan natin bumalik, no? Kailangan talaga natin bumalik sa God's original design kasi galing yun sa Panginoon. No? Galing yun sa Kanya. Amen. Siya ang nag-command noon, siya ang nagsabi noon. Kung siya ang nag-utos noon, ibig sabihin, non-negotiable yun. Amen. We cannot negotiate that. We have no choice. Kung sa atin pa, we have no choice. Yes. We have to obey that. No? Kailangan natin obey yan. Kailangan natin bigyan ng priority yan. Amen. Kailangan natin bigyan ng focus yan. Kasi, kailangan natin bumalik doon. Kasi siya naman ang gumawa yun noon eh. Siya naman ang pinaka-source. Siya ang Yes. creator. Yes. Kung sabihin natin ang church, di ba? Siya ang gumawa noon. May disenyo siya. Ganyan naman ang Panginoon, di ba? Parang may blueprints pa. Yes, May yes. blueprint siya sa building pa. May blueprint siya, di ba? So nagbigay siya ng blueprint, nagbigay siya ng design kung paano talaga maglingkod sa Panginoon yung mga Kristiyano, yung church, no? Amen. Yung ecclesia. Amen. So, kailangan natin bumalik doon kasi siya naman ang gumawa noon, hindi naman tayo. Amen. Di ba? Siya yung powerful God, He is the sovereign God. Kahit sa simula pa lang sa Old Testament, siya na eh. Siya na ang gumawa sa lahat. Siya ang Amen. creator. So, kahit pagdating natin sa New Testament, siya pa din sa church. Yes. Noon, may tabernacle, may sabihin natin, may synagogue, Mm. gawa ng tao, may building, pero pagdating sa New Testament sa church, yung ecclesia na at Amen. yun yung sundin natin. At ang command niya, babalik naman tayo dito, yung command Yes. niya po is to make disciple. Amen. So, kagabi nakarinig ako ng isang parang pagtipon-tipon sa virtual din mga pastor. Sabi doon, discipleship din ang topic, sabi doon, kung hindi ka mag-obey ng Great Commission, nagkasala ka sa Panginoon. Great Yes. Commission nga yun eh. Malaking utos nga yun eh. Yes. So kung hindi ka sumunod, hindi ka bumalik sa God's original design na yung church ay tayo, hindi yung building, tayo na mga niligtas ng Panginoon, called out once para tayo mga sundalo. Yeah. Sabi mo nga kanina, Pastor Randolph, mga kawal tayo ng Panginoon. Amen. Diba? So kung kawal tayo ng Panginoon, pasulong tayo, di ba? Yeah. Pa-forward tayo, may awit nga tayo na hymn, di ba? Yeah. Onward, Christian Christian soldiers. soldiers, hindi tayo pa backward. So, yun lang, Pastor Randolph, no? Kailangan natin bumalik kasi utos yan ng Panginoon. At kung babalik tayo doon, mag-obey tayo doon, ang promise niya sa atin ay, sabi niya, and lo, I am with you always. Yung mga ibang bagay, or sabihin natin, blessing, or pagpapala ng Panginoon sa kanyang gawain, susunod lang yun. Kung Amen. babalik tayo sa God's original design. Amen. So, yun po. Amen, amen. Salamat niyan, Pastor Noe, Tama yun, because actually, hindi lang siya nagbigay ng blueprint ng ating Panginoon Jesucristo, ay ipinakita niya, alam natin that the scripture, ito yung guide natin, especially yung life ni Kristo, ni Christ. Ako kasi meron akong book na Harmony of the Gospel. Harmony of the Gospel, ipinakita doon yung step-by-step process na ginawa ng ating Panginoon doon sa kanyang mga alagad. So meron talagang may guide, may kung paano mo gagawin. Now, ang nakakalungkot po sa panahon ngayon, Pastor Noe, is that again, we will go back, pag-usapan natin yung tradisyon na naman, di ba? Because nalulungkot po ako na mayroong mga manggagawa, for example na lang ganito, Pastor Noe. Si pastor ay naglingkod sa isang simbahan, di ba? Alam naman natin sa traditional approach natin that the pastors come and go sa isang iglesia, di ba? Parang the problem repeat itself. Kasi for example na lang, may isang manggagawa na talagang na-fall in love siya sa disciple making, sa Panginoong Yesus, umattend ng mga discipleship conference sa Maynila, di ba? Tapos nagkaroon ng fire si pastor na gusto kong i-apply ito sa sa iglesia church ko ngayon. Bumalik sa halimbawa sa Mindanao, bumalik. Gusto niya i-apply. Now, naniniwala ako, and I don't know if you believe, Pastor Noe, that we have a leadership crisis. Some of the churches ay may mga leadership crisis talaga. 'Di ba? Yes. Kung saan si pastor ay init, gusto niyang i-apply, ang problema,
noong halimbawa, for example, nakita ng mga leaders sa church, uy, parang bago na tong ina-apply ni pastor. Parang ibang doktrina na ina-apply ni pastor. Doon na magsisimula na si pastor ay talagang, ayan, nakakalungkot isipin, gagawa na ng issue si pastor at yan, the problem repeat itself. Tatawag na naman tayo ng manggagawa, tatawag na naman tayo ng pastor. Yun ang nakakalungkot yan, Pastor Noe. I don't know if you can say something for that. Sige po. Yun po. Tama po yan. Tama yung sinasabi mo, Pastor Randolph. Mayroon talaga tayong leadership crisis. Bakit mayroon tayong leadership crisis? Kasi hindi tayo bumabalik or hindi natin sinusunod ang design ng Panginoon. Hindi natin sinusunod ang blueprint ng Panginoon. Hindi natin sinusunod ang yung design ng Panginoon. Yes. No? Yung kung paano talaga yung church. Kaya mayroong crisis. Kasi ganito yan eh. Sabi mo nga kanina, Pastor Randolph, just like for example, yung tradition. Yung tradition talaga. At yung sinasabi natin dito na tradition, yung tradition ng tao. Ng tao, Kasi yes. may mga verses kasi na sa Mark chapter 7, sabi ng salita ng Panginoon diyan na yung mga traditions daw, traditions of the elders ng mga Jews, no, sa kanilang religion, ng mga Pharisees, ng mga scribes. Sabi dito, this man honors me with their lips, but their heart is far from me. Ganang in vain do they worship me, teaching doctrines, the commands of men. So, ang sinasabi natin na tradition dito, yung commands ng tao, hindi sa Panginoon. Amen, Hindi amen. sa Panginoon. Yes, So, yes. ibig sabihin Pastor Randolph, yun ang problema ngayon. Yung sabi mo nga, halimbawa may pastor, magpapastor sa isang church, lumang church na, tapos nakapag-attend sa ng discipleship conference. Napakahirap nun. Gusto niya i-apply sa church kasi ganito, yung church na may tradition, no? Tradition, quote unquote. Yeah, quote unquote. Mayroon na silang bylaws doon eh. Mayroon na silang sarili nilang sinusundan eh. So, mahihirapan ka na i-apply mo yon, na magtapang-tapangan ka doon, i-apply mo yon. Nalalaman mo. Mahirap lalo na pag bago ka na pastor. Kaya yung narinig ko kagabi, sabi ng speaker, mas maganda magsimula ka ng bago. Amen. Anong tawag nito? Mission ka. Mag-mission ka. You start your own and you will obey the Lord. Kasi yung dating church, no? Sa tradisyon ng tao, kasi may mga bylaws na nga yan sila eh. Yeah. May mga nakasanayan na yan sila eh. Mahirap na yan. Parang napakahirap na po bumalik sila sa God's original design. Kasi minsan, sabi ko nga sa iyo dati, Pastor Randolph, iniisip nila tama na itong ginagawa nila eh. Parang sa kanila. Kaya nga, ang sabi ni, I think si Francis Chan nagsabi, ang churches daw ngayon dapat mag-repent sa Panginoon. Kasi just like sa 7 churches sa Revelation, di ba? Yung first church doon, yung Ephesus, churches yun that represent the churches Sabi ng Panginoon doon, di ba, parang hindi ako nagustuhan sa inyo. You have forsaken the first love. Sabi niya sa church at marami pang churches yun, hindi nagugustuhan ng Panginoon. So, yun lang po, Pastor Randolph, kailangan talaga ng church bumalik sa God's original design. Kasi pag hindi, mayroon talagang mga kaguluhan, paulit-ulit na lang yung mga problema. Parang walang pagpapala, walang mga kaluluwa na liligtas, parang walang nadi-disciple ng mga tao, hindi natin nare-reach yung mga tao sa labas kasi sobrang focus tayo sa loob, sa tradition, sa bylaws natin. Mas careful tayo doon, mas binigyan natin halaga yung mga negotiable na mga bagay, di ba? Yes. Yung mga negotiable na mga bagay na hindi ganun ka-importante, na pag hindi mo na-obey, hindi naman nawawala yung kaligtasan mo, di ba? Just like for example, sa mga Jews, di ba? Ano yung tradisyon nila sa Matthew 15? Nagreklamo yung mga Pharisees kasi mga disciples doon ni Jesus, hindi naghuhugas ng kamay bago kumain. Yung tradisyon nila,
hugas talaga ng kamay Ah, bago kumain. Nagreklamo yung mga Pharisees sa mga kay Jesus, but ang elders natin, ang tradisyon ng elders natin, yung sa tao yon, tradisyon ng tao, hugas talaga ng kamay. Yun, sabi ni Jesus. Hindi. You are not obeying God's commandment because of your tradition. Diba? yes. So, yun Pastor Randolph, kaya kailangan natin bumalik sa God's original design. Amen to that. Salamat sa ano niya Pastor Noe about dyan sa atin pong topic ngayong gabi about yun nga sa tradisyon. Yun nga masasabi ko Pastor Noe na sa atin ngayon, ang dami nating magagaling na mga church planter. 'Di ba nakakapagtayo ng church yan, ang dami niyan sa barangay. But the problem pagdating ng ilang taon, pag umalis na yung church planter natin, which is yung gift niya, at mayroong pastor, nawawala yung nawawala yung ipagpapatuloy yung bang pagpapatuloy ng paano i-manage ito, paano ito palalaguin pa. So kaya ang nangyayari ngayon, nananatili tayo sa maliit pa rin, 'di ba? Tapos yung mga malalaking mega churches ngayon, pinupulaan pa natin sila, 'di ba? Malalaki yung mga yan, pero mabababaw, 'di ba? Tayo konti pero malalalim. Pero hindi ba natin alam, 'di ba? Hindi ba natin alam na yung quality, it will result to quantity, because disciple making or mentoring, it will lead to quality, 'di ba? Quantity, I mean. Yes. So, yun yung problema ngayon. Bakit hindi makamove forward? Bakit ang church mo ganyan pa rin? Ang tagal na, 'di ba? Why? What happened? Yun ang naging problema natin, because again, hindi tayo bumabalik doon sa original design na isinet for us by our God. Ayun. So Yes po. Okay. So go ahead, Pastor Noe. Yes po, tama yun, Pastor Randolph. Yung sinabi mo nga, bakit may ganyan na problema, no? Pag alis ng church planter, parang nagkakagulo na yung sabihin natin yung church or mga believers. Kasi po, hindi nga God's original design. Ang God's original design is, yung strategy niya is make disciple. Pag mayroong discipleship yan, pag mayroong making discipleship yan, ano talaga yan? Sabi mo nga, mayroon talagang pag-grow niyan sa quantity. So, quality to quantity. Or parang ganito, Pastor Randolph, transformation to multiplication. Yes. Walang multiplication, walang pagdadami kung walang transformation. No? Kaya, simple lang Ba't hindi dumadami? Hindi nagbabago ang mga buhay ng Amen. mga Kristiyano. Di ba? Hindi nagbabago, kaya hindi nagmumultiply. Yes. So, yun po, Pastor Randolph. Yes. So, Pastor Noe, anong masasabi mo naman dyan sa sinasabi? Okay lang, nung konti kami, quality naman yung namin, yung mga spiritual life naman namin. Marami kaming alam, quality. Hindi tama yan. Hindi tama yan, Pastor Randolph. Sabi nga natin, isang blessing kasi ng Panginoon, kung titingnan natin ang Acts, Yes. basahin mo yung Acts, many times, inuulit-ulit dyan, na dahil sa discipleship, they make disciple, dahil sa power ng Panginoon, dahil sa power ng Holy Spirit, mayroong power ang Holy Spirit, kasi may transformation sa buhay nila. Nagbabago yung buhay nila, lalo na yung mga disciples. Kung titingnan natin dyan sa Acts, Pastor Randolph, grabe yung pag-grow nila, di ba? Si Peter, Amen, isang yes. preaching, di ba? Yes. Preach si Peter. Yes. 3,000 God saved souls, di ba? So, mayroong tinatawag natin, Pastor Randolph, na exponential growth. Yeah. Dumadami talaga. So, hindi tama yan. Hindi tama yan na sabi nila, maliit kami, at least quality. Hindi yun quality. Kasi kung quality yun, may quantity yun. Sabi nga natin, di ba? Kung may transformation, Amen. may multiplication. Ang minsan kasi sinasabi nila na quality kasi sinusunod nila yung tradition nila. Kaya sabi nila quality sila. Di ba? Yes. Di ba? Yes. Pero hindi talaga yun sa Panginoon. Kaya sabi ni Jesus sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2, mayroon ding tradition si Jesus. Yes. Yun yung God's original design. Yun yung utos niya to make disciple. Kaya sabi ni Apostle Paul sa mga, di ba, problematic church sa Corinth, Yes. sabi niya, maintain the tradition even as I deliver them to you. Ano yung tradition na sinasabi ni Paul na ipapatuloy ng mga believers sa Corinth? Yung sinasabi ng Panginoon, yung gospel, yung pagdi-disciple, yun yung tradition
ng Panginoon, Pastor Ronald. So sa akin, hindi yon quality na hindi dumadami, hindi quality yon kasi dadami talaga. Kung titignan natin salita ng Panginoon sa Acts, dadami talaga kayo. Amen, amen, Opo. amen. Salamat dyan, Pastor Noe. Na tama yun na hindi natin pwedeng sabihin na quality tayo at marami tayong alam, ang dami nating nagagawa. Pero again, kasi ang tunay na discipleship, again, inuulit natin dito, that discipleship is a system and it is also a process that will lead to multiplication. Pagpapadami po talaga ito ng member. So, wag tayong, di ba, minsan pag may mga churches na dumadami, nagugulat tayo. Ano kayong ginagawa ng mga to, di ba? Parang minsan mga close-minded tayo, sasabihin natin na parang iba na nating tinuturo dito, dumadami sila, di ba? Ang hindi alam ng iba, talagang nandun tayo sa right path. The Lord wants us na tayo lumakad sa right path. Doon tayo sa isinet niya for us, the making disciples. So kung hindi tayo babalik doon sa original design ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, we will end up para tayong paikot-ikot na lang, di ba? Na the history repeat itself. May pastor na tatawagin tayo, mawawala si pastor, tawag na naman tayo ulit, di ba? I-kick out na naman natin si pastor. So the history will repeat itself kung hindi po tayo babalik sa original design. Ito pa, may mga, di ba, nagpapaaral tayo sa seminary. By the way, hindi natin dinidisregard yung pagpapaaral sa seminary kasi doon tayo galing, Pastor Noe, di ba? Marami tayong natutunan doon. Naging manggagawa tayo because of our alma mater. Pero, di ba, minsan may mga churches na ipadala na yan sa simbahan kasi sakit sa ulo yan dito. Di ba? Doon na lang yan, di ba? Ang dapat, di ba, ang church ang maghuhulma doon sa doon sa tao, hindi ang seminary. By the way, Pastor, bago ka mag-comment dyan, those who are watching right now, you can ask any question. Ayan, you can ask any question. Ayan, ang daming nag-true dito. Bullseye, amen. Ang daming alright, so, you can ask any question regarding the topic, okay? I-comment nyo dyan. Kung meron kayong mga tanong, i-comment nyo, sasagutin. Pilitin namin sasagutin yan ayon sa aming mga kaya. Pastor Noe, go ahead. You can, add. Sige, dahil doon, yung sinabi mo, Pastor Randolph, yun, babalik na naman tayo sa God's original design, di ba? Yeah. Ano talaga yung nasa salita ng Panginoon. So, dapat kasi, sa salita kasi ng Panginoon, tama yung sinabi mo, Pastor Randolph, na kung saan nanggagaling yung mga, sabihin natin, kawal ng Panginoon, dapat galing talaga yun sa church. Galing Amen. talaga yun sa eklesiya. Amen. Hindi dapat yun galing sa Bible School. Kung mayroong training ground, siguro maging partner na lang yun, di ba? Amen, Pero yes. kung titingnan natin yung salita ng Panginoon, yung mga kawal ng Panginoon, Amen. dapat nanggagaling talaga sa sinasabi natin, sa church or sa eklesiya. Kasi yung eklesiya, doon yung nangyayari ang discipleship. Amen. Doon nangyayari yung mga training. Doon nangyayari yung mga spiritual disciplines, mga devotions. Hindi dapat nangyari yon sa Bible School. Diba? Yes, Dapat yes. doon pa lang sa church, sa eklesiya, sa mga believers, doon na natuturuan ng tama, di ba? Yung ibang mga organizations nga or movement nga, di ba? Elementary pa lang nagsisimula na yung sinasabi natin, yung pagti-training, di ba? Amen, Ang salita nga ng Panginoon, sabi, di ba? Train up a child in the way he should go. Yes. Child pa lang, Yes. dapat i-train na siya, di ba? Mag-start na doon. So, hindi naman nangyayari yun sa Bible School kasi ipapadala natin sa Bible School after na ng high school, di ba? Yeah. Sabi ng Panginoon, train up a child. So, saan magsimula yung training? Sa eklesiya talaga. church. Yes. Sa church talaga. Kaya kung hindi tayo babalik sa God's original design, we are not producing soldiers of the Lord Jesus Christ. Kanang yung mga committed soldiers or loyal soldiers or sabihin natin matatapang, sabihin natin yung may commitment talaga sa Panginoon, nagpa-follow talaga kay Jesus na mga soldiers, yung mga sundalo na nagka-conquer talaga ba ng mga lugar. Yes, And yes. winning souls and discipling souls. Kaya yun, Pastor Randolph, babalik na naman tayo. God's original design, saan manggagaling yung mga kawal ng Panginoon? Dapat sa eklesiya. Kaya Amen. kung walang discipleship, kung walang making disciple,
babalik naman tayo doon sa tradition kung ng tao, kung focus tayo doon, ang church ay focus Amen. doon. We are not producing quality Christians or yung Christians na may transformation sa buhay, no? Kasi Pastor Randolph, may religion, yun yung nakakalungkot, no? May religion, may tradition, pero yung mga buhay hindi siya nagbabago, no? Hindi nagbabago. So yun, hindi talaga galing sa Panginoon yun. Kasi pag galing sa Panginoon, may working ang Holy Spirit, di ba? May nag-i-enjoy sa love relationship sa Panginoon. Amen. May transformation talaga sa buhay. So yun po, Pastor Randolph. Okay. So dagdagan ko yun, Pastor Noe, ano? Let's go back to the original design of God. Let's go back to the Apostle Paul. Pansinin niyo po yung first missionary of the Apostle Paul, na-meet niya si Timothy. Si Timothy is a young hindi pa sa pastor, ano? But he discipled Timothy. Makita natin yan sa mga epistles ni Apostle Paul na he discipled Timothy. And dumating ang pagkakataon na si Timothy ay naging pastor at siya ay naging pastor doon sa Ephesus. He came from Lystra, from Asia Minor, which is in Ephesus. At siya ang nagpastor doon. Hindi sila tumawag ng pastor sa Jerusalem. Di ba? Hindi sila tumawag ng pastor sa kung saan-saan pa man. Kundi, ang ginawa nila, Apostle Paul developed Timothy at naging elder si Timothy doon sa Ephesus, sa churches of Ephesus. Siya doon, di ba? Hindi sila tumawag. And that's God's original design. Yes po. Yung nangyari tama yun, Pastor Randolph, yung nangyari kay Apostle Paul at saka Timothy, yun yung tinatawag natin na intentional discipleship talaga. No? Amen. Kasi binigay ni Apostle Paul yung buhay niya kay Timothy, di ba? Makikita natin diyan paano tinuruan ni Paul si Timothy, binigyan ng time si Timothy, paano ininvest ni Paul yung buhay niya kay Timothy, di ba? Sinasama-sama niya, tinuruan niya, Yes. di ba? Kaya may letter or book na first and second Timothy. At saka yung discipleship doon, Pastor Randolph, life to life yun. Amen. Hindi yun, sabi natin dati, program. Walang program doon. Walang choir doon. Walang Yes. activities doon. Walang sasabihin natin, napakaraming Thanksgiving doon. Or Walang napakaraming, outing doon, no? Walang outing doon. Wala yun. Okay yun. Pero kung gagamitin natin sa life to life yun yung maganda, di ba? Yung may life to life talaga. Yes. Tinuruan talaga ni Paul si Timothy. Yung alam mo yung Pastor Randolph, di ba? Yung parang tinuruan niya talaga, binigay niya yung buhay niya, yung pinapakialaman yung buhay yun. Amen. Life to life. Yes. Pakialaman sa buhay. Amen. Kaya naging yun, ganun nangyari kay Timothy. Yun yung kailangan natin sa ating mga churches ngayon to produce yung tinatawag natin na mga kawal, mga matatapang na kawal ng Panginoon. Amen. Amen. Salamat dyan, Pastor Noe. May mga questions dito. Mamaya ay itatalakayin natin itong mga questions na nandito. Ang dami, Pastor. By the way, si Pastor Noe, hindi na siya guest, because we prayed and we decided na siya po ay maging every Tuesday. Sponsored ng JYF Mindanao itong program na ito. So I hope you are enjoying right now sa mga talakayan po natin about discipleship. So yun nga, Pastor Noe, let's go back to God's original design, kagaya ng ginawa ni Paul doon sa kay Timothy and kay Jesus Christ na hindi, wag na tayong medyo lumayo, Jesus Christ na lang, like what Jesus Christ did to his 12 disciples, kung saan talagang binigay niya ang buhay niya para sa kanyang mga disipulo. Alright, so mag-entertain muna tayo ng isang question po dito. Sabi ni Clarky, by the way, Unlock Dai, sabi niya, yung sinabi ni Edmond Chan, yung sinabi mo kanina, non-transformation will lead to non-multiplication. And non-multiplication is non-discipleship. Yan yung sinabi kanina. Alright, so, sabi dito ni John Mark, ay, ba't ko nga ba sinabi? Naka-comment naman Sabi niya, anong mangyayari kung hindi mag-discipleship ang isang pastor? Ano daw mangyari, pastor? Kung hindi mag-discipleship ang isang pastor? Walang mangyari. Walang mangyari. Medyo
alis ka na lang. Alis ka Alis na na lang lang. sa church mo. Yes. Kasi wala eh. Hindi ka sumusunod sa utos ng Panginoon. May ibang rason bakit ka lang andyan, di ba? Yes. Hindi talaga sa pinaka-command ng Panginoon. Kasi pag sabihin natin, babalik tayo sa God's original design, yun, mag-disciple ka talaga. No? Amen. Labas doon, wala na yun. Hindi ka na. Mag-maintain ka lang siguro sa church. Maintenance na lang. Maintenance na lang siguro. So, yun po, Pastor Randolph. Yan. At saka hindi na sunod ni Pastor yung Great Commission, di ba? Maintenance na lang hanggang sa bumalik ang Panginoon. Di ba? Yes. Di ba? Bumalik ang Panginoon yun na lang. Pero hindi mo na-fulfill yung nais, Utos. yung puso ng ating Panginoon. Actually, discipleship is the heart of Jesus talaga. Because, again, mga kapatid, mga kaibigan, ang discipleship and evangelism ay hindi po siya hiwalay. Discipleship, evangelism is part of discipleship. It's one tiny, isang simula. Siya yung pinaka-beginning na disciple making. Kasi dito natin, you will be born again kung ikaw ay kikilala sa Panginoon. And after that, you will maging baby ka sa pananampalataya. Kailangan mong masubaybayan. At yun nga yung nakakalungkot na sa church natin, pag may nakakilala sa Panginoon, parang ginagawa natin, bahala ka na sa buhay mo, di ba? Parang, umattend ka na lang ng choir. Yeah, baka lumago ka dyan, di ba? Minsan may mga ganun, umattend ka lang praise and worship, baka lumago ka dyan, di ba? Yun yung nakakalungkot sa atin, sa panahon ngayon. Dahil, sabi mo nga kanina, itong mga ministries na ito, itong mga programs na ito, by the way, hindi natin dinidisregard ng program. Because program is one part of disciple making. Ang problema lang dito, pag yung program ay hindi siya nakaayon doon sa pag-make disciples. Kaya nga sa mga churches, pag nag-meeting tayo, ang tagal-tagal nating mag-meeting. Minsan nag-aaway-aaway pa yung mga leaders, di ba, sa meeting. Kasi ito program, hindi mapagbigyan yung program ni ganito, hindi mapagbigyan yung program ni ganito. Minsan sa choir, nag-aaway-aaway pa saan ilagay yung piano, di ba? Nag-aaway-aaway pa. Where is, asan yung Christ-likeness po dito, di ba? Sa meeting ng patagal, kasi hindi natin alam kung dapat lahat ng program na sinasalpak natin sa church ay naka-inline doon sa disciple making. Ito ba ay for evangelism? Ito ba ay for equipping? Ito ba ay for growing sa mga mananampalataya? Dapat may ganun. So kung hindi natin tayo bumabalik sa original design, mapapatagal pa yung meeting natin, nagagastusan pa ang church dahil sa mga outing, di ba? Sa mga team building, nagagastusan ang church, at yung effort natin, yung time, nasasayang, which is paikot-ikot na lang every year. Ganon ang nangyayari sa some of the churches. Sir, dito, okay, nasagot na yung kanina. Here we go. Neil John Kulandog, the church, Ecclesia is the Bible school in the book of Acts. Yes, tama po yun. Alright? And then, Aya Sawamoto, Hilario, Joe Mark Ruiz, and Calby, Bernesa, Jessa M. Gansan. Thank you so much for watching. Alright, in making disciples, how can we maintain disciple-minded disciples and not competitions? Yan, Pastor Noe, yun yung tanong. Ulit, Pastor Randolph, yung tanong. Tanong ni Raymart. Pastor to, no? Si Pastor Raymart? Pastor. Okay, yes, Pastor Raymart, yes. In making disciples, how can we maintain disciple-minded disciples and not competitors? Ibig sabihin niya dito, paano ma-maintain yung, halimbawa, yung dinidisciple mo, magkaroon siya ng disciple-minded at hindi siya maging competitors. Kasi ito, Pastor Noe, tama yun, minsan ang leadership crisis, sabi ko nga na may leadership crisis tayo. Pag si Pastor ay mayroong ganito, mayroong pagmamahal sa disciple making, and in-apply niya sa church, ang tingin ng board, ay si Pastor ay may ibang agenda. Parang kinocompete tayo ni Pastor. So, paano daw yun, Pastor? Paano ma-maintain na hindi lalaki ang ulo niya, na hindi siya threat? May threat ba gano'n? Okay, thank you, Pastor Randolph. Yun nga yung problema pag ina-apply mo yung making disciple or intentional discipleship, magkaroon ka ng parang paradigm shift sa isang church from tradition to making disciple. Yun yung problema. Yes. Kasi hindi ikaw ang nagdi-disciple sa kanila, hindi ikaw ang napalago sa kanila.
Kaya kung may i-introduce ka sa kanila at may nakasanayan na sila, Yes. para sa kanila, parang competition. May bago, Oo. ano na naman to. Mm-mm. May ginagawa na tayo na dati pa. Yes. Pagkabata pa natin, ito na, ba't i-introduce natin ito bago? So, ano Oo. nangyari? Competition. So, ano yung making disciple na hindi magkaroon ng competition? Again, babalik na naman tayo sa God's original design, Yes. di ba? Kung original lang, kung design ng Panginoon, disenyo ng Panginoon, wala talagang mangyayari na competition. Amen. Bakit? Kasi lahat tayo, at tinuturo kasi ng God's original design, lahat tayo magkakaroon ng pagmamahal sa Panginoon. Amen. Pag mahal natin ang Panginoon, lahat tayo magkakaisa, gagawin natin ang discipleship, ang eklesiya, magtulong-tulungan, gagawin lahat para ma-reach yung mga unreached people, yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya sabi sa Matthew 15, di ba? Mm. Sabi niya dito, yung mga gumagawa ng tradisyon, sabi niya dito sa mga Pharisees, the people honors me with their lips, but their heart is far away from me. Amen. Pwede magiging religyoso ka. Grabe yung ginagawa mo sa church, pero yung puso mo napakalayo sa Panginoon. Kaya, pag mayroong, sasabihin natin itong discipleship, intentional discipleship, para sa iyo, competition. Yun, di ba? Sa mga disciples, Pastor Randolph, sino ba yun yung nag-away-away? No, may competition sa kanila na, I think James, sino yun? si Peter na si James. Lord, sino bang upo sa ano? Peter. Diba? Oo. Sabi ng Yun. sabi ng Panginoon, 'di ba? Kung sino yung itinataas ang kanyang sarili, binababa, okay? 'Di ba? Humble, sabi ng Yes, Panginoon, yes. you have to humble Yes. yourselves. So, yun, Pastor Randolph, di ba? Pag hindi talaga God's original design, yun, may competitions, kagaya ng dalawang disciples, sila Peter. Kaya tinuturuan sila ni Jesus Christ maging humble. Kasi pag may humbleness kayo, yun yung isa sa tinuturo sa discipleship, no? Sa intentional discipleship. Maging humble talaga, Amen. talaga tayo. Ako ngayon, by God's grace, bukas mayroon akong session about doctrine, about salvation. At ang nagtuturo po sa akin, Pastor Randolph, mas ahead ako sa kanya sa seminary. Yes. Napaka-ahead ko sa kanya sa seminary. Una ako nag-graduate sa kanya. Pero ngayon, parang siya ang magtuturo sa akin. Doctrine pa yun Pero, ano yun, Pastor Randolph? It takes humility. I need to be humble. I need to Yes. put myself down. If I want to learn, I want to put myself down. Just like sa tinuro ni Jesus Christ kay Amen. Peter, di ba? Amen. Na you need to be, ang first ay maging, ang last ay maging first, di ba? You need Yes. to be humble. Jesus Christ was the disciples' feet. Ano yun? Humility yun. Amen. Di ba? Walang pagyayabang doon. Humility yun. Even Jesus, ikaw pa kaya, tayo pa kaya, makasalanan tayo, magyabang-yabangan tayo, di ba? Ang Panginoon nga, nagpakumbaba, di ba? Amen. He was able to be, binaba niya yung Panginoon just to reach out the disciples. Amen. Di ba? Amen. So yun. In making disciples, para walang competition, humble lang, just like Jesus Christ. At babalik na naman tayo sa God's original design. Yun, Pastor Randolph. Amen. Wala talagang competition yan, Pastor Noe, kung tayo po ay talagang dumadaan. Kasi ang discipleship ay, ito yung process na dito natin nasusunod yung sanctification at ito rin yung process na going para mapunta tayo doon sa Christ-like, dying for our old self, and yung i-crucify natin yung sarili natin kasama si Kristo. So yun yung God's original Yes. design. Nako, wala na tayong oras. Alam nyo, ang haba pa nito. Pastor, hindi pa tayo tapos sa pastor sa sa traditions. Ang dami pa nating pag-uusapan po dito. By the way, salamat po sa lahat ng nakatune in po ngayon. Alright, so mayroong iba dito nagsabi, correct, si kapatid na Crismon Onahon. Nagkakandak ka ba ng discipleship training, Pastor Noe Akala? Alright, I think, brother, okay, pwede kang magpa-disciple muna kay Pastor Noe. Yan, because if you conduct training sa mga leaders, hindi nila mag-grasp. Kasi discipleship is a process at hindi ka agad-agad yan, 24 hours mag-grasp mo. Hindi. Life on life nga yan buhay sa buhay. So, ayan. Pastor Noe, hindi natin i-disregard yung mga churches na matatandang churches na, pero ngayon ay nagsishift sila sa God's original design in discipleship.
Nais ko lang din pong sa church po namin ngayon sa Pasita Faith Bible Fellowship, we decide with the leadership of the church na kami, Pastor Noe, with the board, leaders, pastors, na kami, Pastor Noe, ay magkaroon kami ng life-on-life discipleship. So, we are in the process of equipping each other at kami ay nasa proseso ngayon ng talagang life-on-life disciple making. Kasi kung Amen. hindi Amen. kung hindi ang leadership ng church, kung si pastor lang, makakalbo si pastor. Okay? Makakalbo si pastor. Yan. Kung hindi ang leadership ng church. Because leaders of the church ay dapat maging one-minded kayo, di ba? The same-minded sa isa't isa. Alright? So, thank you so much for that, Pastor Raymart. I hope na nasagot namin. And yung i-reserve niyo po yung mga questions nyo sa susunod. Correct? Ayan. Amen. Amen. Thank you so much, Garrett Aligado Pasaki. Thank you so much. And amen. Amen. Ang dami nag-amen. Bitin pa, Pastor. Sulit mong devotion with the boys. Salamat. Okay. Thank you so much sa lahat. Yan, sa Wednesday, huwag kayong mawala, Huwag kayong mawala. Alam ko may mga nanonood dito na hindi nakaka-relate dito sa pinag-uusapan namin. Ang masasabi ko lang is that first step of disciple making is you have to know Christ. Okay? Before you can make Him known, you have to know Christ as your Lord and personal Savior. Yun yung unang step ng disciple making. Yun yung unang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga disciple na tinawag siya. Come, follow me, and I will make you fishers of men. Not right away. Jesus Christ make His disciples fishers of men, but Christ first, hinubog niya in 3 years of His ministry, hinubog niya, binigay niya ang puso niya, binigay niya ang kaisipan niya sa kanyang mga alagad. And after that, in the book of Acts, the disciples became fishers of men, especially Peter. Thank you so much, Pastor Noe. Huling salita po natin. Paalam tayo sa ating mga mga nanonood po ngayon at invite natin sila muli. Okay. Thank you po. Last na lang, Pastor Randolph. Sige, Pastor. May pumasok lang. Kaya mayroong competition. Kasi dahil sa tradisyon. Kasi yung iba, ako nagsusunod ako sa law, tradition, itong mga ritual. Kaya mas magaling ako kaysa iba. Kaya nagkaroon ng competition, no? Kasi walang united eh. Yun yung mga Pharisees, di ba? Mas magaling daw sila kasi sila sumusunod sa law. So yun lang. Kaya mayroon talagang competition. Kaya babalik tayo sa God's original design. At yun yung pagmamahal at yung humbleness. Binabati ko lahat ng mga, lalo na taga Mindanao, maraming nanonood ngayon, mga pastors. Thank you and see you tomorrow, show ni Pastor Ranlop, at next week, Tuesday, sa Radical Discipleship again. God bless everyone. Take care. Amen. Salamat, Pastor Noe. Alright, so Anwinshan, Jesus Desacula, thank you so much. Kuya Rene, all the way from California with Atilioni, thank you so much. Alright, thank you so much. Magandang topic ngayon. Bitin nga daw sila talaga, Pastor. Sa susunod, 2-3 kanta na lang. Thank you sa inyo, buhay niyo, Pastor Noe and Pastor Randolph. Thank you so much, Brother Jomar, yung ating diakon na nasa Shangri-La ngayon. At hindi naka-check-in, nag-work. Thank you so much. Okay, binabati ko muli yung mga deacons natin sa church, mga mahal kong diakono, pastor, my senior pastor, Pastor Romy Bien, kasama ang kanya si Ate Hermie Bien. Thank you so much for watching, at yung aking mahal na asawa at aking mahal na anak nandito sa ating technical support sa bahay. Thank you so much, at doon sa nagbigay ng pangmerienda, okay, para sa staff. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless us all, at hilingin natin si Pastor Noe na ipanalangin ang bawat isa, and then we are going to play Pastor Noe, Onwards, Christian Soldiers. Okay, let's pray. Lord, thank you sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat sa katotohanan kung paano talaga kami maglingkod sa God's original design. And we pray for sa mga lahat na nakikinig ngayon, Panginoon, continue to work in their hearts, continue to change their hearts, to just follow what your word says, and just to look at your word. Ano yung sinasabi ng salita mo. Salamat kay Pastor Randolph sa buhay niya din, kasama ang family niya, sa church, sa mga deacons na nagsusuporta sa program na ito. At salamat, Panginoon, continue to bless everyone. Maraming kaluluwa kailangan maligtas, and help us, Lord, na maging matatapang lang ng kawal niyo, mga sundalo niyo, Panginoon. Thank you for tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you. God bless. Okay.
Yung mga ibang katanong, sa susunod na po namin yan. Okay? Sasagutin ni Pastor Noe. Alright, here we go. Mga kapatid, lagi ko sinasabi ng Diyos ay mabuti anumang sitwasyon ng buhay mo. Pangit man yan, maganda man. God is really good to all of us. At ito po ang inyong Kuya Bokal. Bokal na bokal dahil sa aking misis na nagmamahal. Yan, huwag niyong kalimutang i-like yung aking page at i-promote yung ating page para the more likes, the more follow, the more people will be blessed by this program. Thank you so much and God bless us all. Here is the Onward Christian Soldiers. Onward, Christian soldiers.